may halaga ba kaya ang paningin ng Diyos? Sinasabi po dito na hindi natin malaloko or mababago yung paningin ng Diyos sa atin, na hindi natin matatago yung kahit anong sikreto sa Kanya. Kung yung sa ibang tao po, kaya natin maging magmukhang mabait, walang kasalanan, magsabi ng mabubuti. Kaya tingin natin dito sa isang tao to is mabuti na or perfect na. Pero sinasabi ko dito sa verse na ito, walang matuwid sa Panginoon dahil alam niya kung ano po yung laman ng puso natin. So, kaya ako pinili ko verse na ito kasi po. Kung alam niyo po, nag-aaral po ako sa Catholic school. Tapos, ang dami ko po mga iba't ibang mga tao na nung pagpunta ko po dun, sobrang na culture shock po ako na iba, nag-serve sa simbahan, iba't iba po yung religion na kasama ko. Pero nung tuwing kasama ko po sila, lagi nilang po naman ako si Lord na hindi sila nagtitiwala. Tapos, lagi ko nilang po, parang dino-joke lang po yung gano'n. Tapos, kumakainin po sila na nasisimba sila na serve po sila sa simbahan. So, sinasabi po dito na, tapos ang tingin ko sa kanila ng mga tao, yung mga nakakasama po nila doon is, ayun na po, matuwid sila na sumusunod talaga sila sa kung ano yung process na daily po sila nagsisimba. Sinasabi po dito na walang matuwid sa Panginoon dahil hindi ko alam ng mga tao kung ano po talaga yung laman ng puso nila. Tapos, na-realize ko din po na wala din po talaga sa religion yung faith ng isang tao na hindi nababase yung faith or yung religion ng isang tao na kahit Catholic ka or Christian ka, hindi ko masasabi na itong taong to malitas to, itong taong to mabait to kasi ito yung religion niya. So, naalala ko din po yung sinabi ng teacher ng Reagan na yun nga po na yung religion is hindi naman po yung talaga yung pinakamasama. Kundi tayo mismo yung mga naniniwala sa Panginoon. Na doon po natin masasabi yung faith natin kung sinusunod ba po talaga natin by heart o ginagawa lang natin yung para magmukha tayo mabait sa lahat. So, Tama ba, Joe? Ako, 25. Kaya, ayun po, sinasabi dito na yung mga, kung sa Diyos nga po yung buwan, walang hingit na bituin, ay walang, parang sa Kanya wala lang po yun. Tapos sa titigilin na natin yun na parang amaze tayo sa mga bagay na yun. Sa Panginoon wala lang yun kasi kaya niyang bumuo pa ng maraming ganun. So tayo, ang dali-dali natin ma-autor, ang dali-dali natin mag-distract sa mga bagay na materialistic na ang dali-dali natin maniwala. Pero sa Panginoon, alam niya kung ano yung nasa puso natin, alam niya kung ano yung sinasabi natin, yung isip natin, at ginagawa natin. So, wala yung devotion for today. Sabi ko dito na tayo, bawat isa dito is pantay-pantay, walang una, walang matusulay, walang matuwid. Tayo ka na tayo. Tanong dahil alam ko po itong verse na to, justified na po ba na pwede akong gumawa ng hindi mabuti? Kasi sabi naman, kanyari, nagsanungaling ako, bakit sabi naman sa Job 25:2, lahat walang matuwid po. Okay lang naman pala eh. Justified ba? Dahil alam ko yung verse na to. Kasi pwede kong i-defense eh. So, sa mata naman pala ng Diyos, walang matuwid. O, pero wala akong sinungaling. Ayun na, kung naiintindihan po talaga natin yung isang biographers, doon natin makikita na kung gano'n tayo kamahal ng Diyos. Na kahit na sinabi na ng walang mag-word, pipiliin pa rin natin na hindi natin bumalik din sa mga yun. Kasi alam po natin na balang araw is may balik din naman po sa ating gagawin. Kaya hindi po yung pinasuspay na kahit sa sinabi po ito na bantay-bantay tayo, is pwede natin bumalik-balik lang tayo sa kasalanan. Hindi, guess nila, patakaman pa lang. Kasi, pero, yes. Ano po po? Ang tanong kasi, di ba sabi, kasi iba yung version ko, di ba sabi niyo, verse 2 is, walang sinumang matuwid sa mata ng Diyos. Tama? Tama. Tapos, at lahat ay ano sabi?
Ganun sa akin, kaya, huwag yan, kaya ang damo niyan. Doon ka sa isa, kulay, blue. Kulay blue. Sa blue. Sa blue ka. Feeling ko mas, bago kasi to, mas bago to, so parang pinailay. Mas detalyado yung blue. Okay? Yun. Yun. Sabi kasi walang matuwid. Sino man sa mata ng Diyos. So kung wala namang matuwid sa mata ng Diyos, bakit pa ako? Bakit ko ititigil yung pagsisinungaling ko at ang mamupit ko? Sabi nga ni Ate Ana, sinasabi yun na para ipaalala ng Diyos sa atin na lahat tayo ay nagkasala tayo ay mahal tayo ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na mananatili tayo sa kasalanan. Sinasabi ko lang, para at least, pag may nagtanong sa inyo, ako tumundun sa Job 25:2, pwede ko lang magsinungaling. Ganun yung mga depensa natin dun sa mga taong walang relasyon sa Panginoon. Kasi, nag-isip ko, Diyos, may naisip ka. Isip. Para alam natin saan tayo lulugar. Halimbawa, may makasalubong tayo na ibang pananampalataya. Ano na? May naguguluhan? May question? Nabasa niya yung kayo. Ano na? Ano na? Sige na, tatak ka na. Go! Isa lang man, ang ulit yung tanong niya. Alin, ang tanong ko is, magja-justify ba? Kunyari ako, ang hilig ko islabin yung kapatid ko kasi kuha siya nakuha ng gamit ko. Ay, paano yan? Ganyan. Hindi naman sa'yo yan, akin yan eh. Yung marunong. Tapos sabi niya, hala, bakit na ganyan? Sabi na kaibigan ha, hindi maganda yan. Yung inaaway mo yung kapatid mo. Eh bakit? Sabi naman sa Job 25:2, walang matuwid sa mata ng Diyos. So, pwede ako magalit. Bakit? Alam mo yung mga reason out ng mga taong baluktot ang paniniwala. Yung salita ng Bible, binabaluktot nila para itama yung maling ginagawa. Tulan siya. Ginagamit nila yung salita ng Diyos to justify na tama yung ginagawa nila. Pero kung tutuusin, hindi siya mabuti. Kung bakit ako sa'yo nakikinig? Kasi nag-iisip ka. Kasi katulad kanina, hindi siya nagmamatch din sa sinasabi ni Ate Ana. Hindi mo alam kung paano sasabihin. Ngayon binasa mo na, nag-iisip ka tuloy. Mas lalo ka nag-isip doon sa tanong ko. Ito yung mga, alam mo yung, pag nakikipag-debate na, para lang sabihin tama sila, kung ano yung meaning na, actual meaning sa Bible, binabalakot nila. Just to prove them, prove us na tama yung sinasabi nila. So, question debate lang to, na pwede ko po bang sabihin yung verse na yan, na walang matuwid sa mata ng Diyos, so bakit pa ako magtitigil na magsinungaling? Naligtad ko lang. Tama naman yung sinabi ni Ate Ana, na yes, walang matuwid, pero dahil sa walang matuwid, hindi ibig sabihin na hindi tayo mahal. So yun lang yun. So para kung sino mo makipag-debate sa atin or at least hindi tayo basta-basta, oo nga, may point ka. Hindi mo sisinungaling na rin ako. Ganun yun. Ba't ako nagtatanong ng mga bagay-bagay? Sige, mamaya mo na, pag naisip mo na yung tanong mo, naisip mo na. Nakapagbis ka. Nandito nga siya eh. Meron siya pumapasok sa isipan niya pero hindi niya mahangalan. Halika. Hindi mamaya na. Sige, pag naisip mo. Sige, if na, sige anak, close mo na, then let's practice.